sapat na at higit pa. So mapalad po tayo mga kapatid dito sa Pilipinas, napakalaya po natin magdiwang ng pananambahan sa Panginoon, ang pagtitipon-tipon sa Panginoon. Samantalang sa ngayon po, ang ating mundo po ay nasa mapanganib na panahon na. We are hearing the news sa lahat po ng dako ng mundo natin. Una, ang gera dito po sa Russia at Ukraine na halos kalahating milyon na po ang tao sa statistics. Halos kalahating milyon na yung namamatay sa ganun lang po kabilis na panahon. At dito naman po sa bagong war, gera na nangyayari sa pagitan po ng Israel at ng Hamas. Again, inuulit ko, hindi po nakikipaggera ang Israel sa Gaza, sa mga Palestino. Ang ginigera po nila ay yung teroristang grupo na Hamas. At doon po sa gera ngayon, nasa 40 days na po sila ngayon na nagigera, nasa 10,000 na po ang mga namamatay. At karamihan po sa mga namamatay doon ay mga sibilyan. Mga matatanda, mga bata, mga sanggol na walang kinalaman sa gera. At nakikita natin kung anong nangyayari doon. Napakahirap po ng kanilang buhay. Doon po sa lugar ng Gaza. Walang kuryente, walang tubig, walang pagkain. Kaya nakikita natin kung gaano po tayo kapalad, mga kapatid. We must appreciate deeply. Pakinggan po natin mabuti sa ating pong puso't isipan kung ano po yung tinatamasa natin. Kasaganaan, kaligayahan, enjoyment. Lalo tayo ngayon. And ako po'y galak na galak sa nakikita ko pong regalo sa pagbabagong binigay ng Panginoon sa ating church. Kaya po, tinakda po natin itong after po ng ating pong pagdiriwang ng banal na hapunan, ay gagawin po natin yung Thanksgiving celebration natin. Bilang pagpapasalamat po sa ginawa ng Panginoon sa atin. So, mga kapatid, hindi lamang po tayo dapat nagpapasalamat sa Panginoon dahil meron tayong gifts o blessings na tinatamasa. Huwag natin kalilimutan, maliit na bagay lamang po ito. Okay? Hindi ito ang ultimate blessing na galing sa Panginoon. Ang ultimate blessing na mula sa Panginoon ay tinanggap na po natin. Huwag tayong masyadong mahuhumaling sa kagandahan ng mundo o sa kung ano bang kaya ibigay ng sanglibutan. Well, of course, nasisiyahan tayo. Nagagalak tayo na meron po tayong regalong bahay sa bahay kagaya ng ganito mula sa Panginoon. Nagagalak po tayo. Nagpapasalamat tayo sa Kanya. Pero hindi po tayo natatapos doon. Hindi po ibig sabihin na malulubos lang ang ating pagpapasalamat dahil nagbibigay ng biyaya ang Panginoon na kagaya nito. Hindi po. Tapos na po yung ultimate blessing natin. At yun po ang pagdiriwang natin. We will commemorate o aalalahanin natin yung nauna ng napaka-importanting ginawa ng Panginoon sa atin. So bago po tayo dumako dun sa pagdiriwang ng banal na hapunan ng ating Panginoon, nais po natin talakayin ang ilang mga katotohanan na kailangan natin maunawaan para maging makatotohanan po yung pagganap natin sa huling hapunan. So, nais ko pong, wala po tayo projector ngayon, inaayos po po. Makita nyo mas maganda na yung setup sa susunod. Nais ko pong buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Juan. Book of John. Kung meron kayong mga electronic copy sa inyong mga cellphone, buksan niyo po sa aklat ng Juan. Book of John, chapter 6, verses 25 to 35.
John chapter 6, verses 25 to 35. At babasahin po natin sabay-sabay. Sabayan niyo na lang po ako sa ating pong pagbabasa. Idamay ko na po yung 22 para magkaroon ng buong konteksto. John chapter 6, verses 22 to 35, it says, "On the next day, the crowd that remained on the other side of the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone. Other boats from Tiberias came near the place where they had eaten the bread after the Lord had given thanks. So when the crowd saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boats and went to Capernaum seeking Jesus. When they found him on the other side of the sea, they said to him, 'Rabbi, when did you come here?' Jesus answered them, 'Truly, truly, I say to you, you are seeking me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For unto him God the Father has set his seal.' Then they said to him, 'What must we do to be doing the works of God?' Jesus answered them, 'This is the work of God, that you believe in him whom he has sent, so So they said to him, 'Then what sign do you do that we may see and believe you? What work do you perform? Our fathers ate manna in the wilderness, as it is written, he gave them bread from heaven to eat.' Jesus said to them, 'Truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world.' They said to him, 'Sir, give us this bread always.' Jesus said to them, 'I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.'" Okay? So, bago po tayo dumako sa pagdiriwang ng ating banal na hapunan, bago po tayo makipartake o makiisa sa pagdiriwang po ng banal na hapunan, importante pong maipaalala sa ating mga kapatid ang ilang mga katotohanan para po hindi nasasayang ang ating pong pagganap. Maaring po kasi maraming tao ang naaaksaya ang kanilang pagganap sa banal na hapunan sapagkat hindi nila lubusang nauunawaan. Ayaw po natin yung mangyayari sa ating iglesia. Kaya itinuturo po natin ang katotohanan para hindi maaksaya, hindi mawalan ng kabuluhan ang ating pong pagdiriwang o pagganap natin, pakikipartake natin sa banal na hapunan. So meron po tayong tatlong katotohanan na nais talakayin. Truths that must be understood coming to the Lord's table. Unang katotohanan na makikita natin mula dito po sa ating binasa. We cannot come to take part in God's table with a wrong motive. Pakinggan pong mabuti. Hindi po tayo pwedeng makibahagi sa banal na hapunan kung mali ang ating motibo. Okay? Masasayang lamang po ang ating pakikibahagi kung mali ang ating motibo sa pagpunta sa hapag ng ating Diyos. Ang katanungan po, mga kapatid, because this is a commemoration.
kondisyon. Ito po yung isang pag-aana-ana sa ginawa ng Diyos sa atin. Pakinggan po natin mabuti. Hindi po ito isang ritual. Hindi po. Sa wala ang Diyos sa mga rituals mula pa ng Old Testament, nagbibigay ng maraming handog sa Diyos, pumapatay ng maraming hayop, nag-aalay ng kung ano sa Diyos. Baliwala yun, hindi yung tinatanggap ng Diyos. Sapagkat isang hain lang ang tatanggapin ng Diyos para sa ating kaligtasan, para mahugasan ang ating mga kasalanan. Isang hain lang. And that sacrifice, ang hain na yun, ang handog na yun, ang inaalala natin ngayon. Kaya kailangan nauunawaan natin, mga kapatid, kung anong inaalala natin. Ano ang tinatanggap natin? Bakit natin tinatanggap yung tinapay at yung wine o yung juice, yung dugo ng ating Panginoon? So the question is, bakit mo tatanggapin si Kristo? Why will you accept Jesus Christ? Bakit mo tatanggapin ang kanyang inaalay? Sabi po dito sa verses 25 to 27, ulitin ko po. When they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Jesus answered them. Magaling si Jesus Christ sa ganito. Yung tatanungin siya, pero hindi niya sasagutin direkta yung tinatanong sa kanya. Sapagkat alam niya yung takbo ng utak ng mga tao. Hindi importante na sagutin niya yung kanilang mga tinatanong. Pakinggan mo puti. Sapagkat nababasa ng Panginoon kung ano yung nasa isip nila, nababasa ng Panginoon kung anong tumatakbo sa puso nila. Actually, yung tinatanong ng mga tao, yung kasagutan pala sa kanilang mga tinatanong, wala namang kinalaman para sa kanilang ikaw unlad. Kaya madalas makikita natin, mga kapatid, na ang Panginoon, pag tinatanong siya, hindi niya sinasagot yung tanong. Dumidiretso siya dun sa gusto niyang tumbukin sa pagkakataon na yun. Ang tanong sa kanya ng mga tao, Rabbi, when did you come here? Rabbi, kailan ka dumating dito? Ang gagawin ni Jesus Christ, pupuntiryahin na kagad niya kung ano yung kung gusto niyang sabihin. Anong sagot ni Jesus Christ? Jesus answered them, Truly, truly, I say to you, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of loaves. Okay? Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, sabi ni Kristo. Hindi niyo naman ako hinahanap. Dahil napatunayan niyo kung sino ako, napatunayan niyo sa pamamagitan ng miracles na nakikita niyo. Hindi niyo naman ako hinahanap dahil gusto niyo ako. Hinahanap niyo ako dahil sa kinain niyo tinapay, dahil nabusog kayo sa tinapay na nanggaling sa akin. Okay? So, marami pong tao ngayon, mga kapatid. Iba ang tinatanggap. Hindi mismo si Jesus Christ ang tinatanggap. Ang tinatanggap ay kung ano yung kayang ibigay ng Panginoon. Kaya maraming nahuhumaling sa prosperity gospel. Maraming tumatanggap dahil gustong gumaling sa physical na pagkakasakit. Maraming tumatanggap sa Panginoon dahil gustong magkalaman ng pera, gustong magkatrabaho, gustong magka-business. Pakinggan mabuti so that we will not miss the point. Para hindi tayo mawala sa pinupuntirya ng ating pananampalataya. Why will you accept Jesus Christ? Is it because
You saw the signs in Him being the Messiah and the Savior, or is it because of the blessings, of the material things, of the health and wealth na gusto mong makamtan mo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo? Mapalad tayo sapagkat hindi tayo tinuturuan ng mga bagay na para sa sanlibutan lamang. Kaya inuna natin kanina, mga kapatid, bago tayo nagsimula sa ating introduction. Yes, masaya tayo. Okay? Pakinggan mabuti, mga kapatid. Masaya tayo. Si Pastor masaya na meron tayong ganito. Masaya tayo, pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Pero ayaw natin na ipakita o na makita ng mga mata ng Diyos na mas nangingibabaw sa atin ang mga blessings o ang kaligayahan natin ay umaapaw dahil sa mga blessings at hindi sa nagbibigay ng blessing. Okay? Dapat, pag tinanong tayo ng Panginoon, pag tinanong niya tayo, bakit mo ako tinatanggap? Bakit mo ako tinatanggap? Dapat ang namumutawi sa ating bibig ay consistent sa tumatakbo sa ating isipan at sa nararamdaman ng ating puso na talagang napatunayan natin, naunawaan natin, naintindihan natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay ang ating Mesiyas, tagapagligtas. Yan po yung unang katotohanan na dapat natin alam habang kino-commemorate natin o inaalala natin yung pagganap natin sa banal na hapunan. Okay? Hindi tayo dapat mali na motibo. And then, truth number 2. Ayon dito sa nabasa natin, mga kapatid. Pangalawang katotohanan na dapat alam natin habang inaalala natin ang banal na hapunan. Truth number 2. Coming, believing, trusting in Christ is God's work in you. Para wala tayong dito, hindi tayo nagmamalaki sa isa't isa. Dapat malinaw na malinaw sa atin habang kino-commemorate natin o inaalala natin ang pagdiriwang ng banal na hapunan na ang lahat ng yan ay gawa ng Diyos sa atin. Okay? At dumating sa atin na ang nakakalapit tayo sa Panginoon, naniniwala tayo sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa Panginoon, sumasampalataya tayo sa Kanya, sapagkat pinrabahan niya tayo. Huwag niyong maiisip, mga kapatid, na nakakalapit tayo, nananampalataya tayo, naniniwala tayo, nagtitiwala tayo dahil nagsumikap tayong gawin yun para sa Kanya. No. Basahin natin. Pakinggan mabuti. Basahin natin. Verses 37 to 39. Oops. 28 to 29 pala. Basahin natin mabuti. Ang sabi po dito, then they said to him, what must we do to be doing the works of God? Jesus answered them. Listen very carefully. Huwag niyong mamimiss, mga kapatid. Dahil napaka-importante yan sa katotohanan ng ating pagganap. Anong sinabi ni Jesucristo? May tanong kasi yung mga Hudyo. Ang tanong nila, anong gagawin namin para magawa namin ang gawain ng Diyos? What must we do to be doing the works of God? And Jesus answered. Anong sabi ni Jesus Christ?
Jesus answered them. Listen very carefully. Anong sagot ni Jesus Christ? This is the work of God. Kaninong work daw? God. Okay. This is the work of God. Ano daw yung work ng Lord? Basahin natin ulit. This is the work of God. Jesus said. What is the work of God? That you believe in Him, whom He has sent. Okay. Kanina daw galing ang belief natin? Kanina daw galing yun? Yung belief natin kay Jesus. Bakit tayo nandito? Bakit tayo naniniwala? Bakit tayo sumasampalataya? Kanina daw nanggaling yun? Malinaw, di ba? Sabi ni Jesus Christ, this is the work of God. Ano daw yung work of God? That you believe in Him, whom He has sent. So even our faith, even our trust, kanino nang galing? Sa Diyos. Pastor, bakit sa Diyos nang galing? Hindi niyo ba naitatanong, mga kapatid? Bakit tayo may pananampalataya? Bakit yung iba wala? Ibig bang sabihin nun, mga kapatid, mas magaling tayo kaysa sa kanila? Sa mga kaklase niyo, mga valedictorian, sa mga kaklase niyo, mas matatalino sa inyo, sa mga napapanood natin sa TV, na napakatatalinong tao pero nire-reject si Jesus Christ. Hindi niyo ba naitatanong na bakit ikaw may pananampalataya na simple lang ang buhay, hindi naman katalinuhan, pero lubusan kang nananampalataya, at sila na matatalino, at sila na mahuhusay, mayayaman, may mga sikat, bakit nire-reject nila si Jesus Christ? Hindi mo ba naitatanong yun sa iyong sarili? Kaninong trabaho yun? Bakit ka sumasampalataya? This is the work of God. And you must be thankful that God has chose you, pinili ka para maging kabahagi ng ginawa ng Diyos na kaligtasan. Okay? Yun yung second truth. You must understand that even your faith comes from God. Malinaw yun. Ulitin ko na sinabi ni Jesus Christ. John chapter 6, verse 29. Jesus answered them, this is the work of God. Kasi ang tanong ng mga Hudyo, ano ang gagawin namin para magawa namin ang gawain ng Diyos? Hindi na naman sinagot ng diretso ni Jesus Christ. Sinagot niya, wala kayong gagawin. Hindi kayo. Jesus answered, not your work. This is the work of God. Ito ang gawaan ng Diyos. Ang gawa ng Diyos ay gawin kang mananampalataya niya. Even your faith, my dear brothers, maging yung pagtitiwala mo, bakit ka nakaupo dyan? Bakit isang araw dumating sa iyo na ikaw ay mananampalataya na at naniniwala na sa Panginoon Kristo? Even that is God's work in you. Kaya magtataka ka. Pagtatakahan mo, bakit maraming tao ay hindi kagaya mo na sumasampalataya sa Kanya. Pero hindi ka naman, nakikita mo naman, hindi ka naman mas mayaman sa Kanya, hindi ka naman mas magaling sa Kanya, hindi ka naman mas sikat sa Kanya, pero meron kang pananampalataya. Magalak ka na ginawa kang mananampalataya ng Diyos sa Kanyang anak na si Yesu Cristo. Importante yun sa pag-aalaala natin ng banal na hapunan.
Because what we are commemorating tonight is the work of God. Trabaho niya ito. Wala tayong trabaho dito. Trabaho niya yan. Okay? Importante yan. Para wala tayong pinagmamalaki at nabubuhos ng buo. Umaapaw ng buo ang ating pagpupuri, pagpapasalamat, pagsamba. Hindi sa ginawa natin, kundi sa ginawa ng Diyos. Kaninong dugo? Kaninong laman? Hindi mo dugo, hindi mo laman. Iyon ang inaalala natin ngayon. Okay, and then, lastly, point number 3. Ano yung pangatlong katotohanan na dapat natin naiintindihan bago po natin tinatanggap ang banal na hapunan? Third truth, Jesus is the bread that has an everlasting effect. Jesus is the bread that has an everlasting satisfaction. Okay? Ang ating laman, kumakain tayo ng almusal, pananghalian, hapunan, merienda in between. Ano yan? Midnight snack sa gabi. Patuloy natin ginagawa para mabusog ang ating physical na kalamnan. But Jesus Christ is the only bread that has an everlasting satisfaction. Isang kain, busog forever. Isang inom, ang tawag doon yung satisfied, hindi ka lang makukuha kailanman. Si Jesus Christ lang ang nag-o-offer no. Okay? Pastor, bakit kailangan natin yung truth na yan? Question. Bakit natin kailangan yung truth na yan? Jesus Christ is the only bread that has an everlasting satisfaction, has an everlasting effect. Bakit kailangan natin yan, mga kapatid? Tanong, are you really, tanong mo sa iyong sarili, are you really enjoying the experience of satisfaction that Jesus offered? That you are saying that you have accepted. Kapatid, tingnan mo yung sarili mo, i-assess mo yung sarili mo. Diba sabi mo, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Sino ang Panginoong Jesucristo? Ang tinapay ng buhay. Sino yung, ano ang magagawa ng tinapay ng buhay na yan? Magbibigay sa iyo ng everlasting enjoyment, satisfaction. Ngayon, kung tinanggap mo siya sa buhay mo, i-assess mo ngayon ang sarili mo. Are you really enjoying Jesus Christ na sinasabi mo tinanggap? Or nahuhumaling ka, ibinabaling mo ang iyong saya, ibinabaling mo ang iyong paningin at ang iyong enjoyment, hindi sa Kanya, kundi sa sanlibutan ito. Maging makatotohanan ka na kapag dumako ka sa pagdiriwang ng banal na hapunan, masasabi mong diretso sa Panginoon that you really are enjoying Him in your life. Totoo ba, kapatid? Totoo ba na nag-i-enjoy ka
sa pakikipagrelasyon mo sa Panginoong Kristo? Or inaalad ka na o dinadala ka na ng sanlibutan na ito sa gusto niyang pagdalhan sa iyo? Kailangan natin maging makatotohanan, mga kapatid. Or else, listen very carefully, or else, walang kabuluhan ang pagdiriwang mo, 1,000 beses mo mang paulit-ulit na gawin ito. Okay? Ano-ano yung mga truth na yun? The truths that must be clear to our mind before we partake in the table, in the Lord's table, the Lord's Supper. Number 1, we cannot take part in the Lord's table with a wrong motive. Hindi niya papayagan, hindi niya tatanggapin. Wala kang magiging pakinabang. Although, kumakain ka at umiinom na kasabay ng mga kapatid mo, kung mali ang motibo mo, hindi si Jesus Christ ang puntirya mo, yung mga gusto mo mula kay Yesu Kristo, walang kabuluhan ang ginagawa. Number 2, your faith in the Lord Jesus Christ, even your faith in the Lord Jesus Christ, is God's work in your life. May pananampalataya ka ngayon, kapatid, sapagkat tinrabaho ka ng Panginoon. Okay? Nandito ka ngayon sapagkat tinrabaho ka ng Panginoon. Tandaan mo yan. Wala kang may pagmamalaki sa Kanya. Nandito tayo ngayon lahat sapagkat nagtrabaho ang Panginoon sa atin. May pananampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo sapagkat nagtrabaho ang Diyos sa atin. Okay? And then lastly, Jesus Christ is the only bread of life from heaven that gives everlasting life, joy, and satisfaction. Papurihan po natin ang ating Diyos. Palakpakan po natin siya. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin, aming Ama. Hindi mo hinahayaang mawalan ng kabuluhan ang aming pong pagganap at pakikibahagi sa pag-aala-ala ng ginawa mo pong trabaho, ng ginawa mo pong sakripisyo, para po namin ma-enjoy ang kaligayahan ng buhay na may pag-asa, buhay na may kumpiyansa, buhay na may kaligtasan. Salamat po sa patuloy mong pagbibigay ng katotohanan sa amin at pananatili mo nito sa aming pong mga puso at isipan. Salamat po sa kaunawaan na dulot ng iyong mga salita. Ama, pakalinisin mo kami habang amin po pinaalala at isinasakatuparan ang commemoration ng ginawa mo pong sakripisyo para po sa amin. Basbasan mo po kami, Panginoon, at ang buong gawain para sa iyong kapurihan. Sa iyo po ang kataasan, lahat ng kapasalamatan, ang papuri at pagsamba, itinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen, amen, and amen.